Hi, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa inyo, ka-coffee. Ito talaga, medyo nalilito na talaga tayo dito sa grupo ng mga Duterte. Kasi nung isang araw, sinasabi ni Panelo na niluluto na nila itong tambalang Duterte Padilla sa 2028, no? Napakalayo pa, ka-coffee, 4 na taon pa. Pero yung time na yan, reasonable yan to prepare for a presidency. Valid naman yan. Niluluto na raw nila yan. Si Sara Duterte, presidente, vice-presidente naman si Robin Padilla. Pero kapag tumanggi si Sara Duterte, if ever ayaw niya tumakbo sa pagka-presidente, si Robin Padilla daw ang tatakbo sa pagka-presidente. At sabi ni Panelo, sure win daw yan. Sure win daw yan. Hindi ko alam kung anong pinagbabatayan nila dyan. Pero sa tingin ko, yung pagiging number 1 ni Binoy, no, ni Robin Padilla sa pagka-senador, yan yung basis nila dyan. So si Sara Duterte, usually no comment siya, di ba? Halos sa lahat ng issue, no comment siya. Kung hindi pre-recorded, yung kanyang video, minsan no comment. Hirap ito sa mga live interviews, ambush interviews, iniilaga niya ni Sara Duterte. May bago na naman, ka-coffee. Ito, nasa politico.com. Taliwas na naman sa sinasabi ng grupo ni Panelo. Ano ba talaga? Hindi ba talaga sila magkakasundo-sundo dyan? Siguro walang GC. Hindi nag-uusap-usap. Kaya magkakaiba ng narrative. Iba sasabihin ni Panelo, iba sasabihin ni Sara, iba sasabihin ni Harry Roque. Nagkagulo-gulo na. Nagka-rumble-rumble na. Tapos yan ang gustong humawak sa Pilipinas. Yan ang gustong sumakal. Yan ang gustong mag-control kay PBBM. Di wow. Napakalayo pa ng 2028, sabi ni Sara Duterte. Sara Duterte shrugs off survey lead as potential presidential bet. Wait, parang si Tulfo yung si Tulfo yung yung lead doon Bagamat statistically tayo sila, si Tulfo yung mas mataas. At si Raffy Tulfo, may request din ito sa Pulse Asia. Mamaya pag-usapan din natin, ka-coffee. Humiling din kasi si Raffy Tulfo sa Pulse Asia na huwag siyang isama dito sa survey na ginagawa nila o sa mga research firms man. Alisin muna yung pangalan niya. Ito, mas maiintindihan mo pa itong si Raffy Tulfo Diba kasi tahimik ito pero yung kabilang kampo napakaingay Anyway, sige, basahin natin. Dito muna tayo kay Sara Duterte. Yan, nasa politico.com. Kung nababasa ninyo yan, ka-coffee. Napakalayo pa ng 2028. Sara Duterte shrugs off survey lead as potential presidential bet. Actually, feeling ko naman may gathering naman sila. Halimbawa sa prayer rally nila, nagsasama-sama sila dyan nag-iipon-ipon Siguro, pwedeng sabihan si Panelo, wag mo munang paingayin yung Duterte Padilla tandem, di ba? Sila mismo mag-usap-usap muna. Ang problema kasi lumalabas na sa media na pag-uusapan na and then sasabihin ng kabilang side o ng kabilang group members malayo pa. Sila mismo yung gumagawa ng ingay Tayo reactive lang tayo dito Kung ano yung mga pinagsasasabi niya, nagko-comment tayo. Vice President Sara Duterte has downplayed the result of a recent Pulse Asia survey showing her as the leading presidential candidate for 2028. Potential presidential candidate for 2028 along with Senator Raffy Tulfo. Nagsalita po ito sa panayam ng mga reporters dyan sa Pasig kahapon lang, April 8. Duterte said her focus is on her job. Wow, gandang sagot Nakafocus tayo dito sa trabaho, pagiging Department of Education Secretary, pero paano sa pagiging Vice Presidente? Sige, focus daw muna dyan, ka-coffee. Yun nga naintindihan natin yan focus. Sana kausapin yung kanilang kampo na itigil muna yung pagpapa-interview na pagbuo nitong Duterte Padilla tandem. Kasi niluluto nila di ba? Sure win ng araw, sabi ni Panelo. Napakalayo pa kasi ng 2028 para pag-usapan siya ngayon. The Vice President said, ang ginagawa lang natin ngayon at ang kailangan natin gawin lahat ay magtrabaho muna. Mag-contribute tayo lahat sa nation building. Lumalabas po sa survey ng Pulse Asia na 34% po ang voter preference ni Sara Duterte. Si Tulfo naman po ay nakakuha ng 35%. Yung iba medyo malayo-layo pa. Si Leni Robredo 11%, si Amy Marcos 5%, si Pacquiao 3%, si Robin Padilla 2%. 2% lang yan, ka-coffee. Pero sabi ni Panelo, pag hindi si Sara, si Robin yan ang magiging presidente. Rizal Ontiveros 1% at si Romualdez 0.5% naman. Former Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo has floated the possibility of Duterte running for president with her father, former President Rodrigo Duterte or Padilla as her running mate. Una niluto nila, tinan mo galing mismo kay Sara Duterte to. Napakalayo pa, di ba? Napakalayo pa ng 2028. Pero si Panelo, pinalutang niya na yung Duterte tandem.
Si Duterte, si Sara ang magiging presidente, vice presidente naman si Digong kasi hindi mo pwedeng bumalik ulit sa pagka-presidente si Digong. And then if ever ayaw ni Digong, si Robin Padilla ang hahalili. O ito naman, plan B. If ever ayaw ni Sara, si Robin Padilla ang magpe-presidente. Di ba? Ang tagal-tagal pa eh, pinag-uusapan yun. Anyway, reasonable naman yan. Kasi kung tatakbo talagang ikaw na presidente, reasonable yan. Medyo mahaba din kasi ang preparasyon sa mga bagay-bagay ka coffee. Lalo presidential yan. Highest position of the land yan. So, kailangan mo ng machineries dyan, enough number of support from the locals or from the ground. Yan, napakaraming kailangan ayusin dyan eh. So, yung 4 years na preparation, actually, bitin pa yan eh, no? Ang mga 6 years ng preparation yan para sa iyong pagtakbo sa pagka-presidente. Para sure win, di ba? Para sure win, di ka na maisahan dyan. Anyway, si Senator Raffy Tulfo din, may pakiusap din. Ayan, nakita natin yung ka-coffee. O may headline din na naman ito, nasa balita ito ka-coffee. Ito mas maintindihan mo pa eh, kasi tahimik lang ito sa kanto eh. Tahimik lang niya sa gilid eh. Maliban na lang sa mga hearing, kasi binibira niya talaga itong mga allegedly mga tiwaling opisyal, no? Wala sa utak ko 2028. Raffy Tulfo asks survey firms to exclude him as potential presidential bet. So, sabi ni Tulfo, sa mga research firms, sa mga survey firms, alisin niyo muna yung pangalan ko. Sa tingin niyo makikinig ang mga research firms? I don't think makikinig sila, di ba? Kasi ano yan eh, business din nila yan ka-coffee. Kung ano yung sa tingin nilang maingay, kung ano yung nasa pulso ng masa, sinasama nila yan. Pero tingnan natin kung ano yung magiging reaction dito ng research firms. Kasi may punto rin si Tulfo dito. Sige, pag-usapan natin yan. Bakit gusto niyang alisin yung pangalan niya? Despite practically being a household name, Senator Raffy Tulfo, actually yun eh. Teka, ang ganda ng headline nito ha. Household name. Para maging presidente ka, kailangan mong maging household name. Marcos is a household name. Noon si Digong naging household name yan. Halos lahat siya maririnig mo, ka-coffee. Negative or positive siya, lahat maririnig mo. Isang karakteristik yan ng potential president. Anyway, kahit na household name ang Tulfo, nakiusap po sa Senator Raffy sa mga gumagawa ng survey na ilaglag na yung kanyang pangalan doon sa listahan ng potential presidential bets for 2028. At the close of his show sa Wanted sa radyo nitong Lunes, kahapon lang din po yan, April 8, Tulfo said running for president hasn't crossed his mind. Bakit? Maaga pa, ka-coffee, pero again, mahaba nga ang preparasyon dyan. Request ko lang po sa mga survey company, wag nyo na pong isama ang pangalan ko. Please lang, sabi ni Tulfo. Nakikiusap po ako, especially sa 2028. Wag nyo na akong isama dyan because wala sa utak ko ang 2028, he said. Kung babalikan nyo naman, ang sinasabi din naman ng kanyang kapatid dito na si Erwin Tulfo na nagkausap sila no, ni Senator Raffy, at ang sinasabi ni Erwin Tulfo, major headache yan. Sakit talaga sa ulo, ka-coffee. Napakahirap maging presidente. Kaya kung yung pinagdadaanan niya yung PBBM, kung husgahan na lang nitong mga opposition, akala nyo napakadali ng ginagawa niya. Hindi ganoon kadali ang trabaho ng isang presidente. Yung responsibility ay napakabigat. Remember, highest position of the land. Yung mga desisyon na gagawin ng isang presidente ay nakadepende yung kinabukasan ng maraming Pilipino sa bawat desisyon na gagawin niya. Ganyan kabigat ang tungkulin ng isang presidente. Kaya, importante na papalibutan siya ng maayos na tao. Yung kanyang core group, maayos, matino. Huwag siyang magpapakontrol. Huwag siyang magpapapasok ng miyembro ng gabinete o sa kanyang core mismo na sasakalin siya tulad ng attempt ng grupo ni Digong. Diba? Kasi gusto nilang diktahan eh. Gusto nilang makontrol eh itong leadership ni PBBM. Gusto nilang gawin. Ito yung naging war on drugs ni Digong, gayahin ng presidente. Diba? Ito yung naging response o naging pag-handle sa issue sa West Philippine Sea. Dapat ganito yung gawin ng presidente. Controlling yan, dictating yan. May ibang strategy ang presidente, so huwag kayong manghima. So, pwede kayong mag-suggest, but it is always the decision, it is always the discretion of the president. Suggest lang kayo, hindi yung magde-demand kayo. Dahil kapag hindi nagustuhan yung demand ninyo, magrarally kayo. Liwasang Bonifacio ang punta nyo. Prayer rally. Ibagsak ang administrasyon. Resign. Impeach. Shoutout kay Harry Roque. Hindi pwedeng ganon. Hindi porket hindi ka nabigyan ng posisyon, hindi mo makokontrol ang presidente, bla 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 ka na. Diba? Siraan mo na naman ang administrasyon. Nako, napakahirap. Tama ito. Napakahirap maging presidente, sabi ni Erwin Tulfo. Major headache yan. Sabi ni Raffy naman,
Wala pa sa plano niya yan. Tingnan natin kung ano mag-develop towards the years, no? Tulfo said it was too early to speculate who would run and win for president when the Marcos administration is just about to reach its halfway mark. Exactly. Ang kaibahan nitong dalawa, sige, Raffy Tulfo leading 35%. Sara Duterte 34%. Statistically tie sila, no? Ang problema kasi sa kampo ni Sara, wala silang GC, di ba? Iba-iba na sinasabi. Hala, panay sira sa administrasyon, nandiyan. Pero si Sara Duterte, medyo kalmado sa pagbibigay ng komento, pero nakikita mo yung presence niya doon sa grupo na nananawagan na ipapabagsakin ang administrasyon. Prayer rally, di ba? Hindi man siya nagsalita doon sa stage ng prayer rally ni Kibuloy na nananawagan ng pagbagsak ni PBBM. Hindi siya nagsalita dyan eh. Pero yung presence niya nandoon. Malaki ang ibig sabihin niyan. Ibig sabihin, sinusuportahan niya yung mga tao na yan na nananawagan para ibagsak ang administrasyon. Sara Duterte, yun ang mahirap kung ikukumpara natin yung dalawa. Sa kabilang banda, supportive ang leadership ni Senator Raffy Tulfo. Kino-call out niya yung mga mali, di ba? Investigasyon, siguro ito yung nagiging assets niya eh. Wala siyang wala siyang sino kahit bilyonaryo ka, di ba? Diyan sa mga pagdinig sa Senado. Siguro sawa na ang tao sa mabagal na hustisya. So parang they are looking for a Tulfo justice, no? Hindi ko alam. Hindi natin alam. Kayo ka-coffee, depende sa inyo kung ano yung preference ninyo. Malalaman natin yan sa 2028 if ever, no? Pero ang pakiusap dito ni Raffy Tulfo, alisin muna yung pangalan niya dito sa mga survey sa pagka-presidente kasi medyo malayo pa at marami pang anong term niya dito, it is too early to speculate who would run for president when the Marcos administration is just about to reach its halfway mark. Wala pa sa kalahati ng termino si PBBM. Sabi niya, it hurts me actually na nagsisimula pa lang tayo, itong administration, baby pa lang, pinag-uusapan na natin sino ang papalit sa baby na yan. Correct. Actually, sir, totoo yan. We should be talking about how we could support this administration going towards its goal. Nadali mo. Dapat daw, ang pinag-uusapan natin ngayon ay paano tayo makakatulong sa administrasyon. Yan dapat, sabi ni Tulfo. Sa kabilang banda naman, ang sinasabi ng iba, pinag-uusapan ngayon, paano pababagsakin ng administrasyon. Kung dalawa yung option mo, kanino ka? Ako dito na ako sa kabila. 'Di ba? Kaysa kay Sara Duterte. We should be talking about how we could support this administration going towards its goals. Oy, yan, tamaan naman kayo diyan. Hindi yung sirain yung administrasyon. A Pulse Asia survey conducted last March showed Tulfo, a neophyte senator statistically tied with Vice President Sara Duterte as the leading presidential bet should the 2028 elections be held during the polling period. Tulfo's brother Erwin and Ben also rank high in the surveys of potential senatorial candidate for 2025 elections. Anong sa inyo dyan, ka-coffee? Anong masasabi nyo dyan? Sige, comment your opinion, ka-coffee. Comment your reaction dyan sa usapin na yan. Lagay dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Alright, sige. Ako'y magpapaalam muna sa inyo. Yung mga ka-coffee natin na nakikinig dyan sa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow, naka-like sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee ha. Click lang po ng follow or like sa Facebook page natin. At kung nasa YouTube naman po kayo, click lang po ng subscribe. Ayan, nasa baba. Click lang po ng subscribe. At sa mga kapapasok lang, attendance check tayo. Click like lang po. Like lang po itong video na yan. Yan para sa ating attendance check. Alright, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam!